안녕하십니까. Kermun Makemnida. Today's video guys, i-discuss natin yung 2024 minimum wage dito sa South Korea. So yun guys, bali recap muna tayo guys. Bali year 2019, ang minimum salary dito sa South Korea is 1,745,150 Korean won or nagkakahalaga siya ng 80,000 pesos. Year 2020, 1,795,310 Korean won or nagkakahalaga siya ng 82,000 pesos. Year 2021, 1,822,480 Korean won or nagkakahalaga siya ng 83,000 pesos. Bali, year 2022, 1,914,440 Korean won or nagkakahalaga siya ng 85,000 pesos. Bali, nitong taon guys, 2023, ang minimum wage dito sa South Korea is 2,010,580 Korean won or nagkakahalaga siya ng 88,000 pesos. Bali, dito sa South Korea guys, yearly tumataas ang salary dito. So, today's video guys, di-discuss natin ang bagong update na minimum wage dito sa South Korea. 2024 minimum wage dito sa South Korea. So, tignan muna natin yung highlights ng minimum salary dito sa South Korea ngayong 2024. Bali, ang hourly rate is 9,860 Korean won or nagkakahalaga siya ng 415 pesos. Hourly rate lang yun guys ha. Every hour, 415 pesos. Bali, ang daily rate natin dito sa South Korea is 78,880 Korean won or nagkakahalaga siya ng 3,310 pesos. Pwede pa yung tumaas, pwede rin yung bumaba. Yun guys, napakalaki nun guys. Imagine, kumikita ka araw-araw ng 3,310 pesos. Ayun ang everyday na salary dito sa South Korea. Bali, yung night differential naman, nagsisimula ito ng 10 PM to 6 AM in the morning. Bali, yung night differential natin is 4,930 Korean won or nagkakahalaga siya ng 210 pesos. Night differential yun guys. Bali, nagsisimula ng 10 PM to 6 AM in the morning. Bali, yung overtime rate natin ngayong 2024 is 14,790 Korean won or nagkakahalaga siya ng 615 pesos. Napakalaki guys. Every hour overtime, 615 pesos. Imagine meron kang 3 hours overtime per day, 615 pesos times 3. Napakalaki nun guys. Kaya ngayong 2024 minimum wage is solid talaga. Bali next year 2024 updates, minimum wage dito sa South Korea is 2,060,740 Korean won or nagkakahalaga siya ng 90,000 pesos per month. Per month salary natin is 90k pesos. Bali sa 5 employees below naman guys, bali magkaiba ang minimum wage nila. Bali sa 5 employees below, ang minimum salary nila 2,182,000 Korean won or nagkakahalaga siya ng 92,000 pesos every month. Para yun sa mga 5 employees below ng mga empleyado. Pero hindi pa yan ang kabuuang salary namin mga EPS dito sa South Korea. Meron pa itong mga kaltas or deduction. So yun, let's talk about the deduction benefits dito sa South Korea. Bali, based on my payslip, ang resident tax ko is 18,420 Korean won. And yung income tax ko naman is 50,350 Korean won. Yung health insurance ko or Konggang Pohum na tinatawag dito sa South Korea is na parang PhilHealth natin dito sa South Korea. Bali, 55,390 Korean won. Or bali, ang national pension ko or Kukmin-Yonggum may nagkakahalaga ng 110,810 Korean won. Bali, itong national pension guys or Kukmin-Yonggum, ito yung makukuha natin after natin matapos yung kontrata natin. Bali, ang minimum nito guys, pag natapos mo yung 4 years and 10 months mo na contract, bali, meron kang malinis na 800,000 pesos. Pinakamababa na yun guys. Pero depende pa po ito sa salary nyo. Pwede pa itong maging 1 million, 1.2, 1.5 pesos after 4 years and 10 months contract. Depende yun sa salary natin. At saka, depende yun sa salary natin and bawas sa mga benefits natin. Kasi mas malaki ang bawas, mas mataas ang benefits na makukuha natin after ng 4 years and 10 months contract natin. Yun, bali, pwede pang tumaas yung kaltas natin sa Kukmin-Yonggum or national pension dito sa South Korea. Bali, kung mas mataas yung overtime mo or yung basic salary mo monthly, pwede pang mas tumaas yun kagaya ko. Bali,
minsan mataas yung OT ko, kaya tumataas yung national pension ko. Nagiging 1,030 Korean won. Kaya mas malaki yung bawas, mas maganda kasi mas malaki yung makukuha mong benefits after ng contract mo na 4 years and 10 months. Pwede kang makakuha ng 1 million, 1.2 after 4 years and 10 months contract mo. Ayun guys, bali yung deduction benefits ko ay nagkakahalaga ng 234,970 Korean won. Ayun yung kinakaltas sa akin monthly. Kaya ang malinis na salary namin mga EPS dito sa South Korea ay basic salary minus deduction. Bali dito sa South Korea guys, merong 4 types of employees. Merong employees A, employees B, employees C, and employees D. Ayun guys, computin natin kung magkano yung kabuuang salary ni employees A. Bali itong sa employees A, siya yung walang overtime. Ang pasok niya is Monday to Friday lang. Wala siyang pasok ng Sabado-Linggo. At basic salary lang ang malinis na kinikita nitong sa employees A. Ayun, so let's compute the total salary nitong si employees A. Siya yung walang overtime. Siya yung ang pasok niya is Monday to Friday lang. Wala siyang pasok ng Saturday and Sunday. So basic salary lang to. Bali ang minimum wage namin dito sa Korea is 2,060,740 Korean won. Then ima-minus natin yung 234,970 Korean won. Ayun yung benefits natin na kinakaltas monthly. Bali ang total salary nitong si employees A is 1,825,770 Korean won or nagkakahalaga siya ng 76,774 pesos per month. Bali yun yung malinis na kinikita nitong si employees A. Wala siyang overtime, malinis yun. Mahaba yung pahinga niya. Wala siyang pasok ng Saturday and Sunday. Para sa akin, goods pa rin itong sa employees A. Kasi meron naman siyang free house, free foods, free yung kuryente niya at wifi at gas. Bali malinis yun guys, malinis na 76,774 pesos. Ayun yung sahod ni employees A monthly. Yun, bali move tayo sa employees B. Computing natin kung magkano ang sahod ni employees B. Si employees B guys, siya yung no overtime, no free foods, and no free house. Ito medyo talo to guys. Tingnan natin kung magkano ang sasahudin nitong sa employees B. Bali ang basic salary nitong sa employees B is 2,060,000 pesos 740 Korean won. Bali yung benefits deduction nitong si employees B is 234,970 Korean won. Bali ang neto niya, yung malinis na kikitain nitong sa employees B is 1,825,770 Korean won. Then syempre wala siyang free house. Ayun guys, bali dito sa South Korea, ang minimum house pay or house rent dito is nagkakalaga ng 150,000 Korean won. Kakantas natin ngayon sa neto niya yun. Bali ang kabuuang salary nitong sa employees B ay nagkakalaga ng 1,675,770 Korean won. Bali sa peso guys, ang sahod nitong si employees B nagkakalaga lang siya ng 71,000 pesos. Medyo lugi ito. Medyo lugi itong si employees B. Pero good pa rin yun guys kasi compare mo sa salary ng Taiwan, Japan, tsaka UAE. Good pa rin to guys. Malaki pa rin yun. 71,000 pesos. Kasi pag sa ibang bansa, napakahirap makitain yan guys. Bali, pagod ka na, nag-uuti ka na, bali 60,000 lang salary mo. Dito sa Korea, relax na to. 71,000 pesos. So yun, punta tayo sa employee C kung magkano sasahudin ng employee C. Bali si employee C guys, sila yung may overtime pero wala silang libreng bahay, wala silang libreng foods, wala silang libreng kuryente. Bali yung basic salary nitong si employee C is 2,060,740 Korean won. Then yung benefits deduction niya is 234,970 Korean won. Bali yung malinis na salary nitong sa employees is 1,825,770 Korean won. Then ima-minus natin yung house pay niya or house rent niya. Bali minus 150,000. So magkakahalaga siya ng 1,675,770 Korean won. Then let's compute the employee C overtime. Bali si employee C merong 3 hours per day overtime at saka 4 Saturdays. So
So, computin natin kung magkano yung total overtime nitong sa employee C. Bali, 20 days times 3 hours equals 60 hours overtime per month. Then, meron siyang 4 Saturdays. Ita-times natin yung 8 hours na pasok niya every Saturday. 8 hours every Saturday. Bali, meron siyang 32 hours. Then, 60 hours plus 32 hours equals 92 hours total overtime sa employee C. Then, let's compute the total overtime nito sa employee C. Bali, si employee C guys, meron siyang 92 hours overtime times hourly rate na 9,860 Korean won. Then, imumultiply natin siya sa 1.5. Bali, magkakaroon si employee C ng 1,360,680 Korean won. Ayun yung total overtime nitong si employee C. Bali, itong si employee C, ang total salary niya, ang net salary niya is 1,632,610 Korean won. Then, i-add natin yung overtime rate niya na total sa kabuuang buwan nitong si employee C. Bali, meron siyang 1,360,680 Korean won or nagkakalaga siya ng 2,993,290 won. Bali, sa Philippine money guys, bali nagkakalaga siya ng 125,986 pesos. Jackpot na yun guys, malaki na yun guys. Imagine, kikitain mo yun monthly 125,000 pesos monthly. Mahirap kitain yun sa Pilipinas. Dito sa Korea, monthly kikitain natin yan, possible yan. Kaya tayo guys, sipag lang tayo sa pag-aaral. So yun guys, move tayo dito kay employees D salary. Dito ako bilong sa employees D. Kaya meron akong overtime, meron akong free house, meron akong free foods, and meron akong free kuryente at gas. Bali, malinis guys, wala akong binabayaran dito sa company ko. Bali, ang basic salary ko is 2,060,000 pesos, 740 Korean won. Yun, bali, ang benefits deduction ko is 234,970 Korean won. Bali, ang neto ko per month is 1,825,970 Korean won or nagkakalaga siya ng 76,774 pesos. Then, kumpitin natin kung magkano yung overtime ni employees D. Bali, si employees D, meron siyang 20 days times 3 hours. Bali, si employees D, meron siyang 20 days times 3 hours OT per day. Then, meron siyang 4 Saturdays times 8. Bali, 60 hours OT plus 32 hours weekend na pasok niya every Saturday. Siya nagkakalaga siya ng 92 hours overtime per month. Yun guys, computing natin kung magkano ang sinasahod na total nitong si employees D. Bali, si employees D guys, meron siyang 92 hours times 9,860 hourly rate times 1.5 equals 1,360,680 Korean won or nagkakalaga siya ng 57,301 pesos. Ayun yung total overtime nitong si employees D. Bali, ang net salary nitong si employees D is 1,825,970 Korean won or and total overtime nitong si employees D is 1,360,680 Korean won. Bali, ang total salary nitong si employees D is is 3,186,650 Korean won or nagkakahalaga ng 135,000 pesos per month. Wow, di ba? Ang laki ng salary nito sa employees D. Imagine guys, 135,000 per month kinikita natin dito sa South Korea. Kaya sa mga aspirant natin dyan sa Pilipinas guys, simulan nyo na mag-aral, simulan nyo na mag-training para makapunta kayo dito sa Korea, makapagtrabaho kayo dito sa Korea. Napakagandang opportunity to guys, makapagtrabaho dito sa South Korea. Kasi sa Korea guys, lahat sinusunod, lahat ng benefits, lahat ng pinirmahan mo sa Pilipinas, lahat yan sinusunod guys. Unlike sa ibang bansa. Kasi based on my experience guys, galing na ako sa UAE, Dubai. Pumirma ako ng ganitong contract, pero pagdating ko sa Dubai, yung salary ko monthly hindi pareho doon sa pinirma kong kontrata. Dito sa Korea, kung magkano ang pinirma mong contract sa POEA mismo guys, sa POEA, DMW. Bali, wala tayong agency guys. POEA, DMW lang ang authorized na mag-process ng mga papers natin dito papuntang Korea. Kaya kung may agency, scam yan. Kaya only POEA and DMW only.
Only POVA and DMW lang ang authorized na mag-process ng mga papers natin papunta dito sa South Korea. Government to government employee tayo. No placement fee dito sa South Korea. Tandaan nyo yan guys, para walang ma-scam. Kasi ang hirap kumita ng pera tapos may scam lang. Yun guys, please take note. Walang agency, only DMW, POVA, government to government process, and no placement fee. Kaya ngayon guys, ngayon napapanood nyo yung video na to, umattend kayo sa orientation sa Mako Korean Learning Center and 3rd Korean Learning Center. Grab nyo na yung opportunity na to guys. Napakagandang opportunity nito guys para sa ating mga manggagawang Pilipino kasi talagang life-changing dito sa South Korea. Life-changing po talaga. Kaya bali sa mga aspirant natin guys, meron tayong orientation every Wednesday and Saturday 1 PM. Then meron tayong mga branch dito sa Luzon. Meron tayong Panikitarlac. Meron tayo dyan sa Panikitarlac, Talavera, Nueva Ecija. Meron tayong Villasis, Pangasinan, Rosario, La Union, and Baguio City. Dito naman sa part ng Mindanao and Visayas, sa Mindanao guys, meron tayong Mati City, main branch. Meron tayong Tagum City, Kidapawan City, and next yung Visayas sa Siquijor City. Kita-kita tayo dyan guys. Under by 3rd Korean Learning Services by Annie Eliseo. Kaya yun guys, sa mga taga Visayas, Mindanao, grab nyo na yung opportunity guys. Alam ko malayo kayo sa DMW pero meron silang mga assistants dyan. Tutulungan kayo ng 3rd Korean Learning Services and Mako Korean Learning Services. So, yun lamang guys. Bali, i-grab yung opportunity na to guys. Huwag natin patagalin. Simulan natin mag-training, mag-aral ng Korean para mas kumita tayo ng malaki para sa pamilya natin at para sa magandang future ng family natin. Yun lamang guys. Kamsahamnida. Annyeong.